Hello. Ayan. Sige po. Makakaupo na po tayo. Straight to business na tayo. Okay, so good evening po sa inyong lahat. I am JM, your Business Development Officer. Ayan. So yung ibig sabihin ng BDO, Business Development Officer, baka kasi akala ng iba, Bangko de Oro eh. Biglang sa akin manghingi ng payout eh. Sa income namin. Oh. So yan po. We are now on the second look module and the second week. Every week po magkakaroon tayo tuloy-tuloy nung apat na modules natin. So we have the CAS, okay? Clarity and Activation Series. So yung CAS po, para talaga to dun sa mga nakapag-join. So anong nangyayari, ang gagawin po natin, kasi teka lang, parang doble yung, ayan. Okay. So kasi po, di ba, alam naman natin na sa network, ang challenge kasi natin minsan yung duplication. So when we say duplication, minsan madali sa tao na makapag-introduce ng business, makapagpa-join. Ang nagiging challenge lang natin, paano yung pagtutuloy-tuloy ng grupo? Kaya po, this CAS or Clarity Activation Series, ito po ay talagang dinesign namin para hindi na po kayo mahirapan. Okay? Sabi nga natin, don't reinvent the wheel. Isa po yan sa tinuturo natin eh. Saan ba galing yung don't reinvent the wheel? Okay, explain ko lang para mas maliwanag. When we say don't reinvent the wheel, alam niyo po yung wheel, di ba? Ano yung wheel? Gulong, di ba? Ang gulong, ang hugis niyan, bilog. May nakita po ba kayong gulong na square or gulong na triangle? Pag ang gulong square o triangle, ang hirap umandar. Yun ang ibig sabihin ng don't reinvent the wheel. So when we say don't reinvent the wheel, wag mo nang baguhin yung hugis ng gulong. Bilog na yan kasi yan ang pinakamagandang hugis. Okay? So ang ginagawa po natin dito sa Ascendra, we are giving you solution. Ibig sabihin, pinapadali po natin yung buhay nyo. So one of the solutions na meron tayo, itong Clarity and Activation Series. Okay? So sa Clarity and Activation Series po, so meron tayong apat na modules dyan. So yung una po natin, Launchpad. Ano yung Launchpad? Ito po yung first module natin handled by Sir George. Kaya siya Launchpad para pag-join nila, alam na po agad nila na kailangan nila to. Ito yung tungkol sa networking, ano ba ang networking, gaano kaganda si Ascendra. So yun po, lahat ng mga bagong join nyo, dun nyo agad papaatinin. Every Monday na po yan. Okay? And later on, magkakaroon tayo ng mga iba't ibang speakers pa dito. For now, kami muna yung nag-handle. So ibig sabihin, hindi ka na mahirapan. Pag bagong join, Launchpad agad. After Launchpad, meron tayong second look. Bakit po second look? Kasi di ba pag nakausap nyo sila, na-discuss nyo na sa kanila first time kung ano yung business. Kaya lang at times hindi pa ganun kaliwanag kasi hindi naman pwedeng sa unang beses ng pakikipag-usap mo, detalye mo na lahat eh. Okay, so kaya tayo may second look para at second glance makita nila kung ano ba talaga yung business. And after this, pagka na-align na sila sa launchpad and then the second look, kailangan kumuha na din sila ng market nila. So they need to target people, okay? So yung next po niyan, strategic connection kay Sir Joseph naman. Okay, so yung strategic connection naman, ito yung paano ka makakabuo ng connection sa iba't ibang klase ng tao. Alam nyo kasi ang problema, because of pandemic, medyo nasira yung thinking natin sa networking eh. Because of pandemic, akala natin ang networking pang online-online lang. 'Di ba? Ang nakita, gusto natin pag join mo, panay laptop lang yung kaharap mo, cellphone lang yung kaharap mo. Hindi po. Iba't iba yung klase ng market. So ang ganda niyan sa training ni Sir Joseph, talagang tinuro niya kung ano yung iba't ibang klase ng market. Hindi ka mauubusan ng market. And after mo silang kausapin, syempre kailangan mo scripts, kailangan mo conversion. Kaya meron tayong training naman ni Sir Miko, Conversation that Converts. Andito po ba kayo last Saturday? Na-attendan nyo ba yon? Napakaganda po nung training last Saturday. Okay, alam nyo po, ang daming nag-message sa amin, Sir, baka pwedeng makakuha daw ng recording nung last Saturday. Sorry po, may recording man tayo pero hindi po natin binibigay yon. Gagamitin lang po namin yon para i-enhance yung Turbo AI natin. So lahat po ng mga training namin, ina-upload namin kay Turbo AI para tumalino. Okay? Pero hindi po natin ibibigay kasi every Saturday naman meron. Kaya sa mga hindi po naka-attend last Saturday, ang dami kasi may activity pag Saturday eh. Kaya ang ginawa po natin, inurong natin yung skeds. Monday, yung po yung launchpad kay Sir George. Tuesday na yung second look. Wednesday na yung second look instead na Thursday. Tapos, Thursday yun na yung strategic connection and Friday, yun na po yung conversation that converts natin. So, ibig sabihin, pag-join, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, araw-araw pa atinin agad. Sir, paano yan? Malayo ko sa office, di ko kayang pumunta. Kaya po tayo may Zoom.
Okay? At ang maganda po kasi dito, wag yung isang beses nyo lang siya papakinggan. Maganda yung lagi nyong napapakinggan para nade-develop at na-enhance po kayo. Okay? I'm always having mentoring with different people. In fact, sa hub nila Aldem, yung nag-introduce sa atin kanina, nagkaroon kami ng mentoring nung isang araw eh. Hanggang alas 3 kami ng madaling araw doon. Okay, so nagkaroon akong mentoring and alam nyo po, before lang tayo dito para at least aware lang kayo kung anong ginagawa ng Ascendra for each and everyone. Alam nyo po, napaka-importante sa network marketing yung skills natin. I am always teaching you na-enhance yung skills natin. O baka na maisipin ng iba, sir, paano yung attitude? Hindi ko sinabing hindi importante ang attitude. Attitude is also very important. Kasi pag hindi maayos ang attitude mo, hindi ma-develop ang skills mo. But skills is also important. Alam nyo po, sa ganitong business, bakit importante ang skills? Kasi your skills are directly proportional to your income. Ibig sabihin, yung level ng skills mo, yun ang magdidetermine ng level ng income mo. Huwag kang matuwa ngayon na ang laki ng income mo tapos yung skills mo ang baba. Maging proud ka pa na, uy, wala naman akong ginagawa, umaangat yung skills ko, umaangat yung income ko. Hindi naman ako magaling, pero wag po kayong matuwa ng ganun. Bakit? Kasi pag nangyari na ang taas ng income mo, yung skills mo ang baba, hahatakin ng skills mo pababa yung income mo. Darating sa point na liliit din yung income mo. At dahil hindi mo na-develop yung skills mo, hindi mo na alam kung paano papataasin. Pero wag kang matakot kung ngayon napakataas ng skills mo. Sir, bakit ganun? Skilled naman ako, ang taas ng skills ko, pero yung income ko ang baba. Okay? Alam niyo po ba yun? Kasi dinidevelop ng skills mo, pataas yung income mo. Oh, kaya ngayon tanungin niyo sarili niyo, ano ba mas mataas sa akin, skills or income? Pag mas mataas yung skills mo kaysa sa income mo, congratulations. Bakit? Kasi hahatakin ng skills mo yung income mo pataas. Pero kung napakataas ng income mo, tapos alam mo sa sarili mo na you lack skills, kabahang ka. Bakit? Kasi pwedeng lumagapak yung income mo. That's why we always have this. And dito sa second look natin, one of the things that I'll be teaching you is the skills. Bakit importante yung skills? Bakit pag tumayo ka, pag nakipag-usap ka, importante na alam mo yung sasabihin mo. Importante na natatap mo yung tao. Okay? Importante na talagang kumukonekta ka. Kumbaga sa hilot, dapat matarget mo kung saan yung pilay. Hindi pwedeng pilay yung tuhod, sa likod mo binanata ng masahe. 'Di ba? Nabugbog lang yun. Ganun pa rin. Pilay pa rin. Kaya dito tinuturo namin how to communicate with people, 'di ba? Paano ipakita yung business natin. Dito mamaya makikita niyo yung difference ng business natin compared sa ibang branch ng sales industry. Tapos kung gaano ka-importante yung executive account. Okay? Kaya very important na willing kayong matuto. Isa sa story na naalala kong na-share ko dun sa mentoring namin nila Aldem is this. Sa Bible, may magkapatid eh. Yung dalawang babae magkapatid, si Mary tsaka si Martha. 'Di ba? I'm not teaching hindi ako mag-aano sa inyo ng Bible. Gusto ko lang kunin natin yung story. Si Mary tsaka si Martha, nung nandun si Jesucristo, si Martha siya yung busy, nagluluto, nagpe-prepare, nag-aayos. Tapos si Mary, siya yung katabi ni Jesus. 'Di ba? Ngayon, nagreklamo si Martha. Makinig po tayo ha. Nagreklamo si Martha. Sabi ni Martha, bakit ganun, Jesus? Si Mary, nasa, hindi tumutulong sa akin dito, hindi tumutulong sa akin magluto, maghanda. 'Di ba? Alam mo sabi ni Jesus, si Mary gumawa ng magandang bagay. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, hindi naman ako laging nandito, minsan lang eh. At pinili niya yung presensya ko. Ikaw masyado kang busy. Alam nyo, karamihan sa ating ganun. Pag may training, ayaw natin. Kung kailan may training, tsaka tayo busy makipag-usap, mamrospect, 'di ba? Tapos kung kailan walang training, doon ka naman din walang ginagawa. 'Di ba? Kanina may switch on, walang training. Tapos kung kailan training na, tsaka ka ngayon mangangausap, tsaka ka switch on ngayon. 'Di ba? Baliktad eh. Hindi mo alam na yung 1 to 2 hours mo sa training, may possibility na may matutunan ka. At yung matututunan mo na yun, magagamit mo. I remember nung nagsisimula ako sa networking, one of the stories na naalala ko, yung istorya nung dalawang grupo ng mga loggers, yung mga nagpuputol ng puno. Ito, very classic and old story na to, pero may matututunan pa rin tayo. May dalawa daw grupo ng mga nagpuputol ng puno. Okay, naglalagari ng puno. Yung isang grupo, every time na makakapaglagari sila ng puno, makakatumba sila ng puno, nagsiselebrate sila, nagpapahinga sila. Yung isang grupo naman, talagang dire-diretso yung lagari nila ng puno. Pag natumba, dire-diretso pa rin. Alam nyo, at the end of the day, yung laging nagpapahinga, sila yung mas maraming naputol na puno. Kesa dun sa dire-diretsyong nagpuputol ng puno. Paano nangyari yun? Alam niyo po kung bakit?
Kasi yung naglalagare, every time na nagpapahinga sila, nakaka-regain sila ng lakas. At the same time, tinatalas nila yung panglagari nila. Kaya pag nagsimula na silang maglagare, very effective. Yung kabilang grupo naman, pagod na sila, burnout dahil lagari ng lagari, then purol ng purol yung panglagari nila, hindi naman nila napapatalas. Ngayon, anong klase tayo dun sa dalawa? Kaya trainings are very important. Share ko lang po sa inyo, I started network marketing at the age of 15. 15 anyos pa lang po, nasa network marketing industry na ako. 18 years old po, nasa Africa na ako. I am building my network in other countries. May mga 18 pa ba dito pababa? Tataas ka pa. Ikaw, 18. O yan, edad mo, nasa ibang bansa na ako, nasa Africa ako nagbibuild ng network. Hindi online nyo ha, physical, nandun ako. Okay? And alam nyo, talagang very important yung may skills ka talaga pag nasa ibang bansa ka. Yun ang isa sa natutunan ko. And alam nyo po, the reason bakit ako naging effective sa networking, kasi po, lahat ng training dati aatinan ko. Meron nga ako na-atinan na training dati in 21 days daw, magiging milyonaryo ko eh. Tapos, nung pag-attend ko, nagulat ako, whatever signal you send to the universe will be give it back to you. Tapos, may lakad-lakad pa sa, sa baga. Sige lang, training yan eh. Dapat ganun kayo, kauhaw sa training. Kasi pag uhaw ka sa knowledge, mas magiging effective ka. Ang dami sa atin kung kailan may training, tsaka humahanap ng pagkakabisihan. Kung kailan may training, tsaka ang daming gagawin. Kaya nangyayari, kung kailan walang training, doon naman sila relax. Baliktad eh. Gawin nyo na pong kultura nyo to. This is just 1.5 hours, 2 hours. Ganun lang naman kahaba tong mga trainings na to eh. What is 1.5 to 2 hours? Lagi mong aatinan, lagi mong papakinggan. Alam nyo, pag tumayo kayo sa harap, mas magaling pa kayo sa amin. Bakit? Imaginein mo, lahat inatinan mo. Monday, Wednesday, Thursday, Friday. Pag tumayo ka sa harap, parang sumanib sa katawan mo. Joseph Lim, Jergen Gonzalez, Miko, tsaka Jed. O, di ba? Napakalakas mo na nun. Pag nakabisado mo lahat ng mga bagsakan tsaka modules namin dito, ikaw na yung pinakamalupit. That's the importance of training. Kaya bago tayo magsimula, palakpakan nyo naman yung mga sarili nyo. Kayo yung mga taong uhaw na uhaw sa training. Sino dito yung mga naka-attend na last week, Thursday, nung session ko rin? O, mas palakpakan nyo yung mga sarili nyo, palakpakan nyo sila. Naka-attend na. Umattend pa ulit. Sino yung mga hindi naka-attend dito last week? O, okay na. Yung mga hindi naka-attend, tanong nyo na lang yung ituturo ko sa mga naka-attend na ha. Okay na, tapos na tayo. May biro lang po. So simulan na natin, second look. So din-explain ko sa inyo gaano ka-importante yung second look natin, okay? So let's start with this quotation. To effectively win the game, you need to know how it is played first. Kailangan, para manalo ka sa isang laro, dapat alam mo kung paano laruin. Kagaya nga nung binigay kong example sa mga lalaki mahilig mag-basketball, di ba? Hindi porkit nakaka-shoot ka, effective ka na. Kailangan alam mo yung ibang rules ng basketball. Tandaan mo, sa basketball may traveling din. Nakashoot ka nga, tinakbo mo naman yung bola. Pag shoot mo, counted hindi. Oh, di ba? Ibig sabihin, if you don't know the rules, hindi mo alam kung paano effective na lalaroin yon. When I first came to Africa, napakahilig ko mag-basketball. Pagpunta ko ng Africa, walang kwenta pala doon. Bakit? Kasi hindi ginagamit yung kamay para sa bola, paa ang ginagamit. Football yung laro nila. Oh, karamihan sa atin, you go to Ascendra. Sino rito yung mga galing na sa ibang network marketing companies before? Pupunta ka sa Ascendra ngayon, dala-dala mo kung paano mong laruin yung ibang kumpanya. Pagdating dito, galit na galit ka, bakit di ako kumikita, ang pangit ng Ascendra. Oh. But the reality is, you don't know how to effectively. Hindi mo alam yung rules ng laro. Magaling ka naman. Mahusay ka naman. Kaya lang, hindi kung paano yung kumpanya. Kaya nga dito wala tayong NDO, 'di ba? Sa ibang kumpanya, New Distributors Orientation. Ano tayo meron dito? New Ascenders Orientation. Kasi pag New Distributors Orientation, marami sa inyo hindi na bagong distributor. Marami sa inyo sobrang tagal na sa networking. O, kaya pwede mong sabihin, di ko na kailangan ng New Distributors Orientation. Bakit? Kasi ang tagal ko ng distributor, pero dito New Ascenders Orientation. Ibig sabihin, lahat tayo bagong ascenders. Kaya dapat yun aatin na natin. That's how important training is. Kaya ang dami sa atin,
hindi manalo-nalo because we don't know how to play the game. We don't know the rules of the game. Hindi mo alam paano mo i-maximize yung isang bagay. I remember nung mga bata kami, galing sa Amerika yung papa namin. Pag uwi, may dala siya sa aming remote control car. Eh that time, hindi pa masyadong sikat yung remote control car. Ginawa naming magkakapatid, tinalian namin, tapos sinahatak namin. Oh. Kasama namin yung mga ibang kapitbahay namin. Ganun din, may sarili-sarili din silang sasakyan. Naghahatak-hatak kami ng sasakyan. Wala lang, hindi namin nakikita yung importance. Nung tinuro sa amin kung paano gamitin, ang galing pala. Imagine mo, pipindutin mo lang kusang umaandar yung sasakyan. Manghang-mangha yung mga kapitbahay namin sa amin. Kita nyo? That is just because hindi namin alam kung paano laruin eh. Kaya hindi namin na-maximize. Pero nung nalaman namin kung paano laruin, napakaganda pala nung remote control car. So believe me or not, marami sa atin hindi alam kung paano i-maximize ang compensation plan ng Ascendra. Do you want to know how to effectively win the game? Okay, to effectively win the game, ito lang naman yan eh. Kailangan alam niyo yung pundasyon ng compensation plan natin. Pag pumunta po kayo sa ibang kumpanya, ito yan, pag umattend ka, ang ituturo sa'yo ways to earn. 10 ways to earn, 15 ways to earn, 20 ways to earn. Kayo sa Ascendra, ilang ways to earn? Wala po tayong ways to earn. Bakit? Alam niyo po, ang ways to earn, ano lang yan, illusion lang yan eh. Yung ways to earn condition yan. In reality, alam niyo po, yung compensation plan natin, kung gusto niyo, gawin ko kayo 100 ways to earn, pwede naman eh. Yun nga lang, 100 din yung gagawin mo para ma-maximize mo yung 100 ways to earn. Gusto niyo po ba yon? Oh, tapos ikaw, proud na proud ka, kumpanya namin, ang daming ways to earn. Dito po, wala tayong ways to earn. Anong meron tayo? Financial literacy. When we say financial literacy, ang kailangan maging financially independent tayo. So for you to be financially independent, 3 account lang naman ang kailangan natin. Okay? By the way, kaway po tayo sa ating CEO, Sir George. Ayan. Our CEO, Sir George. Ayan. Okay, so yan po ang nag-train sa akin sa mga ganitong bagsakan. Ayan, so 3 account lang. Essential Expansion Enjoyment. Sir, ano ba yung Essential Expansion Enjoyment na yan? Alam nyo po, magagamit nyo tong 3 account na to kahit wala po kayo sa Ascendra. Kahit wala ka sa networking. In your own personal life, magagamit mo to. Bakit? Yung 3 account po na to, yung essential, ito po yung daily needs mo. Yung gastusan mo, yung bills mo, yung essential, yung kailangan mo para mabuhay. Sino po dito yung hindi kailangan ng pera para mabuhay? Lahat tayo kailangan natin ng pera para mabuhay. Yung pagpunta nyo lang dito, pera yan. Hindi ka pwedeng lalabas ng bahay mo nang hindi ka gumagastos ng pera, tama? At ito pa, kahit nasa loob ka lang ng bahay mo, hindi rin pwedeng walang pera. Dito muna ako sa loob ng bahay para walang gastos. Ganun din, gagastos ka rin ng kuryente, gagastos ka pa rin ng pagkain, mas mahal kasi magpapadeliver ka pa. Ibig sabihin ng essential, dito mo kukunin yung panggastos ng pamilya mo. Alam niyo po, itong essential, this is your most basic account. Dapat ito ang laging meron ka. Halimbawa, ang gastusan ng pamilya mo 50,000. Dapat ang laman ng essential mo 50,000 din. Non-negotiable to, hindi mo to pwedeng tawaran. Bakit? Pwede mo bang tawaran yung renta mo? Pwede mo tawaran mo yung kuryente mo? Meralco, baka pwede naman. 'Di ba? Oo, 5,000 yung kuryente, baka pwedeng 3,000 mo na ibayad ko. Wala. Putol pa rin 'yan. Walang installment diyan. Kaya itong essential, this is your most basic account na dapat laging meron kayo. Kung magkano yung pangangailangan ng pamilya nyo, dapat kargado yan. Kung 50,000 ang gastusan ng pamilya mo, pambayad ng renta, pangkain, pang transportation, lahat-lahat, pang bills, dapat 50,000 ang laman yan. So ngayon, yung essential, yan yung basic. Pangalawa, expansion. When we say expansion, bakit ba siya expansion? This is the account that you will use to expand. Ibig sabihin, ito yung ipon mo. Para in the future, pag kailangan mo ng another investment, may magagamit ka. Pagka gusto mong palakihin yung business mo, scale up, may magagamit ka. Kaya po, expansion yan. So ang expansion, ito po yung ipon. Hindi pwedeng lahat ng pera mo na uubos pang gastos, wala kang naiipon. Very important ang ipon. Bakit? Oras na magkaroon ng emergency, yan yung gagamitin mo, yung ipon mo. Kaya kung yung essential mo, solve lagi, hindi ka pa safe. Dapat may ipon ka pa rin. Tanungin nyo sa sarili nyo, may ipon ba ako? O baka pati pang gastos ko pa lang sa sarili ko, kulang na yung pumapasok buwan-buwan. Then lastly, hindi lang yung ipon. Kailangan meron ka ring enjoyment. Hindi pwedeng puro gastos at ipon na uubos yung pera.
dapat na-enjoy mo yung pamilya mo. Alam niyo problema ng karamihan sa atin? Ito yung inuuna enjoyment. Pag may pumasok, enjoyment agad. Ibig sabihin, yung pangangailangan, ano nang gagawin mo? Ipangungutang mo na lang. May ipon ka pa, wala na. Wala na. Panggastos nga, wala ka na eh. Pang-ipon pa kaya. Kaya yan ang pagkaka-arrange niyan. Essential muna, bago expansion, bago enjoyment. Napakasarap naman din na nasisecure mo na yung pangangailangan mo, nakakaipon ka pa, meron ka pang budget, pang enjoy. Meron ka pang budget para, alam niyo yun, yung rewards ng labor na ginagawa mo, ma-enjoy mo din. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino po yung may tatlong account na to? Sir, secured na lagi yung pangangailangan ng pamilya ko. Sir, may ipon ako. Tsaka sir, may sobrang budget ako lagi to enjoy. Alam niyo po, ang financial problem natin, ito lang rin yung dahilan eh. Yung iba, sa expansion pa lang, panggastos, kulang na. Yung iba, walang naiipon. So yung una, yung essential, ito yung mga taong kulang. Pagka wala kang expansion, may essential ka, ito naman yung mga taong sakto lang. Dangerous pa rin yung sakto lang. Tapos pagka wala ka namang enjoyment, ito yung mga tao na may sobra, pero hindi nila alam i-allocate yung pera nila. Ngayon, ito po maganda. Yan din yung same problem na binigyan ng solusyon ni Ascendra. Ito yung problema na binigyan natin ng solusyon. Why? Okay? Kasi dito sa Ascendra, uunahan ko na po kayo. Ang trabahuhin nyo lang yung essential nyo. Yung pangangailangan nyo. Pag tinrabaho nyo yung pangangailangan nyo, yung kumpanya na ang bahala sa ipon nyo at sa pang-enjoy ng pamilya nyo. Naririnig nyo po? Trabahuhin mo lang yung pangangailangan mo, yung company na ang bahala sa ipon mo, yung company na ang bahala sa pang-enjoy mo sa buhay mo. So paano mangyayari yon, sir? Paano mangyayari yon? So ito po yan. Sa essential, dyan papasok yung direct referral natin. Okay? Dyan papasok yung direct referral. And ang kagandahan po sa atin, ang direct referral natin is 20%. Okay? 20% yung direct referral. So alam nyo naman po yung iba't ibang packages natin. Alam nyo po, ang ganda ng arrangement ng packages natin. Hindi na kayo mahihirapan. Ang daling tandaan. A, B, C, D, E lang yan. Di ba? Associate, builder, consultant, director, executive. So ibig sabihin, pag consultant ka, alam mong nasa mid-level na yung registration mo, yung enrollment mo. Pag nasa executive ka, alam mo na yun na yung pinakamalaki na enrollment package. Pagka nasa associate ka, A, alam mo yung pinakamaliit. Yun yung pinakamaliit, di ba? So A natin is 8.5, B natin is 17.5, okay? C natin, consultant, is 45,500. D natin, yung director natin is 110,500. Yung executive natin is 199,800. Yung iba dyan, sasabihin, laki naman ng registration, 199,800. Kaya nga may iba-iba tayong option. Pag nalalakihan ka sa E, balik ka sa D. Pag malaki pa rin sa C. Pag nalakihan ka pa rin sa D, sa C, B. Pag nalakihan ka pa rin sa builder, associate, 8.5. Pag sa associate, nalakihan ka pa rin, hanap ka na lang ng iba. Wala na kami may bibigay na mas mababa dyan. Yan na yung pinakamababa niyan. At ito po ang maganda. Sa 8.5, sa direct referral pa lang, sa essential pa lang, meron ka na kaagad 1,700. Sa 17.5, meron ka na kaagad 3,500. Sa 45.5, meron ka na kaagad 9,000. Sa 110,500, meron ka na kaagad 22,000. Sa 199,800, meron ka na kaagad 40,000. Mamaya, i-compare natin yan sa ibang sales industry. Okay? Pero tingnan mo, ito, si Erika. Nakailan kang executive nung January? 3 executive nung January. Magkano ang isang executive? 40,000. Ibig sabihin, sa 3 executive, magkano na agad yung essential? 120,000 na agad. Essential pa lang. Yun ang maganda. Yung panggastos mo pa lang, lagpasan na pati pang ipon tsaka pang enjoyment. If you have been in other network marketing companies, multiple, daming account, 7 accounts. Kagaya merong company, 8,000 pesos times 7, 56,000. Imaginein mo to. Pupunta ka sa malayong lugar, pupuntahan mo Baguio halimbawa, para lang mapapiin siya ng 7 accounts. Yung 7 accounts, that is 56,000. Sa 56,000, di ba, 7 accounts yan. Ilang direct referral makukuha mo? Isa lang. Kasi yung iba
pa, dito mapupunta yung direct referral. So imaginein mo, naka-close ka ng 56,000, congratulations, ang nakuha mo 500. Walang waiting leg pa. Kaya anong ginagawa ng iba? Yung pay-in, ginagastos, pinipitik na. Layo ng binyahe ko tapos wala akong kikitain. Dito, ano pinakamalapit sa 56,000? 45,500, mas mura pa to ng 10,000. Sa 45,500 na ma-close mo, magkano agad yung kikitain mo? 9,000. Ito pa maganda. Pagka nakakuha ka ng 45,500, i-register mo agad immediately. Bakit? May online payment tayo. Pagka na-register mo via online, via QRPH, pasok agad. Hindi mo na kailangan maghintay. Pasok na agad. Ma-activate na agad. Ito maganda. Real time, papasok yung 9,000 essential mo. Pagpasok sa essential mo, withdrawin mo na agad. Bakit? Kasi basta may ATM ka ng Union Bank natin na nakalink, the following day, pasok na agad yung pera sa account mo. Di nagamit mo agad. Yun yung essential. Kaya dito, pag may pay-in ka, wag mo nang patagalin, ipasok na natin agad. Kaya talagang napapanindigan natin yung essential, yung pangangailangan. Okay? So, dyan pumapasok yung essential. Ngayon, ito po tignan nyo. Paano natin nasabi na trabahuhin mo lang yung essential mo? Sagot ng company yung expansion or yung ipon mo. Sagot na rin ng company yung enjoyment mo. Ito po yan. Sabihin na lang natin na ikaw, nakakuha ka ng 2 consultant na direct. So, ang direct referral niyan, saan papasok? Essential. So, ngayon, ito po. Kung meron kang 2 direct na consultant, magkano yung direct referral mo? 9,000 bawat isang consultant. So, yung 2 consultant, magkano? So, ibig sabihin, yung essential mo, makakargahan agad ng 18,000. Ngayon, pag may 2 ka ng consultant, anong gagawin mo sa kanila? Siyempre, ipuposisyon mo. Pwedeng isa sa kaliwa, isa sa kanan. O kaya, pag may strong leg ka na, parehas, sa isang side mo na lang ilalagay. Ang consultant po natin, ang binary niyan, 3,200. So pag nilagay mo yan, isa sa kaliwa, isa sa kanan, pwedeng ang kinita mo, 3,200 hanggang 6,400 kung may waiting ka. Ang tanong ko, another recruitment ba to? Another recruit ba to? Same yan. Yan yung nagbayad sa'yo sa essential at the same time kumarga sa expansion. So ngayon yung essential mo, daily yan. Pwede mong encash daily. Yung expansion mo, weekly naman yan. Para natuturuan kayo sa concept ng pag-iipon. Kaya nga siya expansion eh. Now, ito yan. Alam nyo na meron tayong lifestyle reward, tama? Sa lifestyle reward natin, meron tayong iba't iba. May shopping, may gadget. Like ngayon, wala muna tayo ng lahat. Ang meron muna tayo travel. Pero every month, meron tayo niyan. Halimbawa po, ang gadget natin. Ang ating requirement sa gadget, 3,200 enrollment PV. Ang isang consultant po, 2,000 PV yun. So, ibig sabihin yung 2 consultant mo, ilang PV yun? 4,000. Nahit mo ba yung 3,200? Yes, lagpas pa. Ano na lang ang kailangan mo? Ang kailangan mo na lang, 200 na reorder PV. Ang 200 na reorder PV, ang isang best barley po natin, 25. So, ibig sabihin, 200 divided by 25, ang kailangan mo lang bilhin, 8 best barley. Magkano ang isang best barley? 600. 600 times 8, magkano yon? 4,800. So, ibig sabihin, basta may 2 consultant ka na, okay na to, bibili ka na lang ng 4,800 worth of products. Sa 4,800 worth of products, sulit ka dyan. Bakit? Magagamit mo. Kung gusto mo, ibenta mo, pwede rin. Ngayon, ito po, tignan nyo. Pag nahit mo yung 2 yan, meron kang 25,000 gadget fund. Ibig sabihin, pati pang enjoyment mo, sagot na rin ng kumpanya. Ilang effort? Ilang effort? Ilan ang balik? 3. Yan yung sinasabi ko. Kargahan mo lang yung essential, yung expansion, tsaka yung enjoyment. Sagot na ng Ascendra. Yan yung sinasabi natin, if you know how to play the game, mananalo ka. You will win. Marami kasi sa atin dito, ang focus, pagpasok, malaki na yung grupo ko. Turo sa grupo, turo sa grupo. Pagka talagang nag-duplicate ka sa grupo, hindi ka tumutok sa essential mo. Ang tanong ko, ano yung pinaprioritize mo? Essential or expansion? Expansion. Kaya ang nangyayari, tignan nyo po
Pag kinargahan mo yung essential mo, pag nag-focus ka sa essential, kusang makakargahan yung expansion and enjoyment. Ngayon, ibig sabihin, kung essential ang target mo, ano yung kailangan mong gawin? Directing. Mag-direct ka. Directing is the name of the game. O, ang tanong ko, gaano karami sa inyo nagfo-focus sa directing? O ang focus, i-push yung downline. Uy, magsipag ka ha. Uy, magsipag ka. Tara, tutok tayo sa grupo nyo. O, tignan nyo po. Pag dito kayo nag-focus sa expansion, ang tanong ko, makakargahan ba yung essential? Makakargahan ba yung enjoyment? So, ang kailangan nating i-focus, ano? Essential. Direct. Yung pagdidirect mo. Eh, sir, kala ko ba may leverage? May leverage naman. Kaya lang, huwag ka naman mag-expect ng leverage na kakasimula mo pa lang. Leverage will happen. Leverage will happen. Alam nyo po, mas maganda nga sa atin sa one account kasi may tunay na leverage. Bakit? Tignan nyo po ito. Meron tayong mga distributors na ang nangyari sa kanila, eto, kagaya yan, isa sa lagi natin binibigay na example, si Nicole, di ba? Nicole Honrade. Kaka-birthday lang, kaka-24 lang. Naglabas ng Mitsubishi X-Force. Sa loob ng 4 months niya rito sa Ascendra. Sa ibang kumpanya, hindi ganun. Hindi ganun yung naging resulta niya sa previous company niya. Bakit? Kasi napapangakuan eh. Tignan niyo yung multiple account. Pag multiple account ka, di ba 7 accounts. Halimbawa, nalagay ka dito ng upline mo. Sabihin ng upline mo, magtrabaho kang maigi para malalagyan kita ng tao. Scam yun. Sa multiple accounts, scam yun. Bakit? Ang dami-dami kong lalagyan eh. Pag ikaw nagsipag, ba't kita lalagyan? Hindi wala akong kikitain. Saan ko ilalagay? Sa ibang leg, syempre. So for so long, itong bata, ganun yung nangyayari. Nagtatrabaho, hindi naman talaga nalalagyan din na spilloveran. Dito po, ang nangyari from Don Bade, yung top 2 natin. Di ba? Downline niya kanina si Aldem. From Aldem, nalagay niya rito si Nicole. Eh dito sa kabila ni Don, asawa niya, si Gudet. Napakalakas. Eh puro mga pasok sa top 50 yung nandito sa magkabilang leg neto eh. So ngayon si Don, saan maglalagay ng spillover? O ngayon, merong top earner ng ibang kumpanya na nailagay ni Don Bade dito. Eh di ang kailangan gawin ni Nicole, ano na lang? Kabilang side na lang. Mm. 'Di ba? Gusto niyo ba mga ano? Gusto niyo may spillover kayo ng upline? Hindi nga, wag kayong magpaka-plastic. Gusto niyo ma-spillover ano ayaw? Siyempre gusto, napakasarap nung may spillover, 'di ba? O kung gusto niyo pong may spillover ng mga upline niyo, ito lang ang kailangan niyong gawin. Huwag niyong abalahin si upline, okay? Para makapag-direct siya, para pag nakapag-direct siya, malalagyan kanya sa baba. Ang hirap kasi yung iba sa atin eh. Ayaw matuto, ayaw mag-direct. Gusto, si upline yung tutulong para makapag-direct siya. Paano makakapag-spillover sa'yo si upline yan? Kaya ito, wag naman kayo mainggit sa ganitong senaryo. Buti pa to si Nicole na spilloveran na. Ako hindi pa. Wag ko kayong malungkot. Hindi madamot yung upline nyo. Sadyang wala lang siyang direct. Okay? So, magtulungan kayong mag-direct. Oh, kausapin mo si upline. Upline, halika, mentoran kita mag-direct para ma-spilloveran ako. Hmm. Okay? So ngayon, wala munang pansinan. Kumbaga galit-galit muna tayo. Lahat muna tayo tumutok sa direct natin. Nakaka-addi kaya, ang sarap kaya. Yeri ka, nakapag-direct ng 3 executive. Di ba napakasarap? Ayaw mong tumigil. Next month ulit. Ang sarap nung may resulta na. Kaya kung wala ka pang resulta, pilitin mo magkaroon ng resulta. Kasi pag may resulta na, iba na eh. Pag may resulta, wala akong nakita yung may resulta, gusto mag-quit. Di ba? Hindi yan sasabihin ni Yeri ka, sir, naka 100,000 plus ako ngayong buwan. Tama-tama, quit na ako. Walang ganun. Pagka malaki na yung income mo, mas lalo ka pang mamomotivate rumabaho eh. Kuha niyo po. So if you want to succeed in Ascendra, anong kailangan mo i-focus? So pagka essential lang i-focus mo, anong kailangan mong gawin? Directing. Mag-direct ka lang na mag-direct. Okay? So ngayon, gaano ba kasarap yung pagdidirect? Ito po tignan nyo. I-compare natin yung directing natin. Ilang percent nga tayo? Ilang percent nga ang makukuha mo sa direct referral? 20%.
Now, this is the reality. This is the reality of sales industry in the Philippines. Ito po ang realidad ng sales industry sa Pilipinas. Sa real estate, sa condo, mga properties, 3 to 5% lang po ang kinikita na komisyon. 3 to 5%. Okay? Sa nasa real estate. Yung 5%, di mo yun mamamaximize. Mamamaximize mo lang yung 5%. Okay? Mamamaximize mo lang yung 5% kung nasa broker level ka na. Pero kung ahenteng bagong pasok ka, 3% ka lang. Sir, bakit ganun? Sabi nila, ang daming yumayaman sa real estate. Madami po. Yung mga may-ari ng lupa, nagde-develop, pag binenta nila yun, almost doble agad kasi yung pera nila. Ang tanong ko, may sarili ka bang lupa? Kung may sarili ka mang lupa, second, may pan-develop ka ng lupa mo. O, kaya ang choice ng iba, sir, real estate, real estate. Okay naman, hindi ko naman minamaliit yung mga real estate agent. That is very good. Kaya lang imagine niyo 3 to 5% lang. Eh ang average na binebenta nila na property magkano? 3 to 8 million. Ngayon, gaano ka ka-confident na paglakad mo dyan sa labas, may makakasalubong kami 3 million? Imaginein mo, 3 to 8 million. 'Di ba? Ibig sabihin, sa 3 million, kikita ka ng 90,000. Eh, gaano po kadali yung 90,000 sa atin? I-times 5 mo lang yan. 90,000 times 5. 450,000. Makaklose ka lang ng 450,000 sa atin, may 90,000 ka na. Ano yung 450,000? Ang dalawang executive tsaka isang consultant lang yun. Tapos ipipilit mo to, 3 to 5% na nga lang, ang laki pa ng kailangan mo i-close out. Sa atin, 8.5 lang, ang makukuha mo 20% na. At least mas maraming taong may 8.5 kaysa sa 3 million. Diba? Kaya nga sabi natin, pag nandito ka na, nakatawid ka na, huwag ka nang bumalik. Yung iba, ayaw ko ng dito, gusto ko real estate. Pambihira ka naman, 8.5 nga, di mo maklose, 3 million pa gusto mo. 8.5 nga, wala kang ma-recruit eh. 3 million pa. Sir, mas marami namang nangangailangan ng bahay. Agree, mas marami nangangailangan ng bahay, pero mas maraming hindi afford ng bahay. Mm. 'Di ba? Ako po, kino-compare ko lang naman. 'Di ba? Kino-compare ko lang naman. Parehas naman may yumayaman diyan eh. Next, ano pa? Car, sales agent, 'di ba? Si Sir Romel, alam ko, dating car agent 'to. Sa car, to 5% din, tama? Mas maliit naman yung kaya mo i-close mo. At least nasa 900,000 to 1.5 million lang. O kaya lang, ganun pa rin. Bihira yung makikita mong tao na may 900,000. Ang pinakamalapit sa atin kahit papano, yung mga nasa insurance. Meron po ba ditong nasa insurance agency? Insurance agents, meron ba dito? Actually, ang ganda ng insurance because you are promoting, 'di ba? You are promoting protection. In fact, tayo may insurance din. Pero alam niyo po, nung napunta kami ng Antique, ang average na sweldo ng mga taga-Antique, 8,000 pesos. Bebentahan mo ng insurance worth 60,000 sa isang taon. Talagang maa-allergy. 'Di ba? Kaya yung karamihan ng mga sinabihan namin doon, ano product nyo, insurance, talagang, alam mo yun, yung parang takot na takot agad sila. Nung binanggit namin sa kanila na ang insurance natin, 3,500 lang, di sila makapaniwala. So ibig sabihin, maganda ang insurance. Maganda. In fact, mas malaki nga sa 20%, nasa 25%, di ba? Eto tignan nyo, may insurance din naman tayo. Magkano mo bibenta yung insurance natin, yung basic? 3,500. Magkano mo siya kukunin? 2,500. So ibig sabihin may 1,000 ka. Pagka pinercentage nyo po yun, 1,000 sa 3,500, that is 28%. Ibig sabihin ng insurance natin, 28% pa ang kikitain mo. Pag makabenta ka. 3,500 lang yung insurance natin. 1 year coverage. I'm just open-mindedly comparing. Okay, ano pa? Financial advisor, ganun din. Medrep, 2 to 5%. Mukhang maganda lang kasi ang daming travel incentives. Pero hindi mo alam, kaltasado na rin yung travel incentives dun sa percentage mo. Mga solar, di ba? Nasa 10%. Mga medical device sales, 5 to 10%. Ibig sabihin, kung pagandahan, mas maganda naman yung merong 20%. Now, ito pa po. Itong mga to, bukod sa mas mababa na ang percentage,
Kung ikukumpara sa atin, ito pa po yung challenge dyan. Okay? May big and recurring quota. Ibig sabihin, monthly, kailangan may quota ka. Nagbebenta ka ng real estate, nagbebenta kang sasakyan. O yan, Sir Romel, nagbebenta kang sasakyan. Pwede ba 6 na buwan wala kang benta? Ah, wala na. Tanggal ka na dyan. So yung quota, malaki na, recurring pa. Pag na-hit mo yung quota ngayong buwan, pwede bang carry over sa next month yun? Hindi. Another quota na naman next month, another quota na naman next month. Ang hirap kaya nun, yung kakatapos pa lang ng buwan, may quota ka na ng mga habulin next month. Dito, may quota ba tayo? Wala. Kahit wala kayong ma-recruit, walang problema. Wala nga lang papasok sa inyo. At least, walang problema. Diba? Oh, bukod sa big and recurring quota, ito pa, problem, no leverage. Ang mga ahente, kung magkano yung kino-close out nila every month, dapat yun lang. Wala silang aasahang sales ng ibang tao. Sariling sales lang nila yan. And because there's no leverage, wala din silang expansion account or yung turbo. Tayo, tignan nyo, sa pinakita ko kanina, nakakuha ka ng 2 consultant. Bukod sa pumasok sa yung 20%, meron ka pang expansion account. Kaya ang kagandahan dito, wala nang quota, mas may leverage ka pa. Ibig sabihin, pag yung mga tao sa ilalim mo, trabaho, may income ka pa. Yan nga yung tinuturo natin lagi, di ba? Yung kay Robert Kiyosaki. Kasi ang dami dito, pagka nagtitingin ng libro, ni-YouTube na lang eh. Yung tinuturo natin kay Robert Kiyosaki, alam niyo yun, yung 4 quadrants? Tinuro din to ni Sir George. E, S, B, I. Ano yung E? Employed. Yung S, self-employed. Yung B, business. Yung I, investor. 'Di ba? Ang kailangang maabot mo yung investor. Bakit? Kasi dito, money is working for you. So kung galing ka ng employment, dapat makatawid ka sa self-employed, dapat makatawid ka sa business para ka makarating sa investor. Ngayon, ito po yan. Sa business, linawin lang natin. Yun yung problema ng mga hindi inaalam ang konteksto eh. Basta-basta ito, yung 4 na quadrant ni Robert Kiyosaki, dapat may business ka. Alam niyo po yung ibig sabihin ng business dito? Hindi po ito yung porkit may sari-sari store ka, business na. Hindi porkit may maliit kang negosyo, business na. Hindi porkit nagbebenta ka online, may business ka na. Sabi ni Robert Kiyosaki, a real business, ang tunay na business para ka makatawid sa investor, may 2 criteria. First criteria, dapat daw may empleyado ka na more than 100. Tayo kang sari-sari store, kaya mo ba 100 empleyado? Tapos ganyan lang kalit yung tindahan mo. So ibig sabihin, kung gusto nyo pong maabot to, kung gusto nyo magkaroon ng 100 plus na empleyado, isa ang network marketing, isa ang Ascendra sa possible na paraan. Marami sa atin dito, more than 100 na yung tao nila. Ibig sabihin, na-checkan mo na yung isang criteria. O nga wala pang 100, okay lang. At least maaabot mo yan. Kaysa magtayo ka ng sari-sari store mo, mag-employ ka ng 100 tao. Kahit every 3 minutes yung shift niya, ang hirap niyan. O ikaw, 3 minutes ka lang magbabantay. Pagtapos iba naman, maka 100 lang. Next. Bukod sa 100 employees, second criteria for you to be on the B quadrant, kailangan daw, okay, meron kang system na nagtatrabaho habang natutulog ka. System that is working while you are sleeping. Karamihan sa mga business, pag nagpahinga ka na, natulog ka na, sarado na. Wala nang sistemang tumatakbo, wala nang sistemang gumagalaw. Ako po, 18 years old pa lang nasa Africa na ako. I built my network in Africa. Pumunta talaga ako doon. Alam niyo po ba dumarating sa point ng buhay ko habang nandito sa Pilipinas, I have more than 100,000 downlines in Africa sa past company ko. And alam niyo po, habang nandito ako sa Pilipinas, natutulog ako. Alam niyo po kasi 7 hours advance tayo. Kaya ibig sabihin yung hating gabi natin, alas 5 pa lang ng hapon sa kanila. Alas 7 natin ng umaga rito, hating gabi pa lang sa kanila. Alam niyo po, dumarating sa point ng buhay ko, pagising ko ng umaga, may 30,000, may 40,000 ako sa account ko. Tumatrabaho habang natutulog.
'Di ba napakasarap nun? And alam nyo dito possible yun. Bakit? Imagine niyo naman kung gaano ang exposure namin sa international. Ibig sabihin, itong company natin, our marketing plan, our strategy, our system is built for international. Ready tayong mag-expand sa iba't ibang bansa. Ang sarap nung may downline ka sa ibang bansa, habang natutulog ka, sila tumatrabaho. Alam niyo po, minsan may problema din. Sa ibang mga kumpanya may flash out. 'Di ba? Kaya minsan kahit natutulog ka, minsan di ka pa rin payapa eh. Kasi baka ma-flash out ako habang natutulog. Eh dito po wala tayong flash out. Strong leg retention tayo. Eh di makakatulog ka ng mapayapa. So nakikita nyo po yung difference ng business natin compared sa ibang sales or compared sa ibang parte ng sales industry. Nakakalungkot kasi sa iba, especially pag networker na. Binigyan ka na nga ng 20% direct referral, gusto mo pati pairing, ang laki pa eh. Sa atin po, I will admit, hindi ganun kalaki yung pairing natin. Bakit? Kasi yun yung protection ng kumpanya natin eh. Magbigay ho kayo sa akin ng ibang network marketing company na multiple account tapos ang laki ng pairing na hindi nagpalit ng marketing plan. Magbigay kayo sa akin. May alam kayong kumpanya, multiple account, ang laki ng pairing, hindi nagpalit ng complan. Karamihan nagpalit ng complan, halos lahat nagpalit ng complan. Yung iba baka hindi pa nagpapalit ng complan dahil kakaumpisa pa lang. Protection po natin na yung binary hindi ganun kalaki. Kasi kung gusto mo, malaki na yung direct referral mo, malaki pa binary mo, wag mo na lang i-remit yung pera, ibulsa mo na lang. Parang ayaw mong magbayad eh. Parang gusto mo sa'yo lahat eh. Ang maganda dito, sa Essential, binigyan na kayo ng 20% and you still have the expansion account which is the turbo. Ano ba yung turbo? Yung turbo po, hindi yung basta-basta salita lang. Turbo means triple unified recurring bonus. Ulitin natin, triple unified recurring bonus. Ano yung triple unified recurring bonus? Sir, ang ganda niya na. First time ko narinig yan na. Yes, first time yan. Bakit? Bakit? Kasi ito po, pinapatent na natin to. So sa atin to, original natin tong turbo. So ano po ba yung turbo? Sa network marketing, may tatlong hakbang lang tayong ginagawa. First, you need to register. Second, you recruit people. Third, ikaw pati yung mga taong na-recruit mo, magre-reorder tayo. O, wag na tayong mag-inarte. Wag na yung tipong pag narinig mo yung recruitment, parang ang sakit sa tenga. Kasi karamihan naman sa atin, recruiter talaga eh. Pag may nakainan kang masarap, ay masarap dito sa kainan na to. Kahit di naman masarap. Ako ilang beses na ako nabiktima sa TikTok niyan eh. Ang sarap daw ng kainan, no? May parisan dyan sa may Pasay, ang sarap daw. Tama-tama nung nakapila kami, ang haba ng pila. Nakita ko dun sa may gilid, may mga umiihi. Sakto pa, nalaglag yung sandok. Oh. Kaya pala masarap. Oh, di ba? Pero ibig ko sabihin, kahit di man masarap eh. Makarecommend na ka lang eh. Ang tanong, kumita ka ba dun? Hindi eh. Eh dito, bawat marirecruit mong tao, mga tao na gusto din magbago buhay, kikita ka pa. Di ba? Kaya ang recruitment, ginagawa natin yan. And also, ikaw, pati yung mga taong na-recruit mo, anong gagawin nyo? You will reorder products over and over again. So yan lang yung tatlong steps. So sa tatlong step na yan, register, recruit, reorder, yung registration, yun yung investment part mo. Ibig sabihin, yun yung maglalabas ka. Bakit? Kasi yung recruitment tsaka i-reorder, yun na yung income part mo. O, linawin natin yan ha. Invest before income. Dami kasi sa atin gusto income bago invest eh. Pag naka-income na ako, sir, mag-i-invest ako dyan. Saan manggagaling yung income mo? Di ba? So invest ka, then after that, yung income. So ngayon, ito po yan. Ibig sabihin, may dalawang flow ng income. Ano yung dalawang flow ng income? Pag-recruit at pag-re-reorder. O yung iba, o yung pangit yan, sir, may recruitment pala dyan. Kailangan benta-benta. Ito po baguhin natin. Yung mga ganyang mindset, makaluma na yan eh. Yan na yung panahon ng mga lolo't lola pa natin eh. Yung mga networking nung unang panahon, mga 50 years ago, panay bentahan lang ng product ang gusto. Ang tanong ko po sa inyo, sa pagbebenta ng product, tingi-tingi lang ba ang pagbebenta? O pwedeng wholesale? Di ba dalawang klase yung pagbebenta? Merong pagbebenta ng tingi, may pagbebenta ng, ang dami yung inquiry sino ba yan? Ang daming paki-silent mo na yung mga phone natin. No? Mamaya na yung mga pay-in natin. Okay? So, income, okay sorry, pagbebenta ng tingi at saka pagbebenta ng bulto or wholesale. Ang
Reorder, yun yung pagbebenta ng tingi. Ang recruitment, yun yung pagbebenta ng bulto. Instead na bili niya pa isa-isa yung product, bibili niya na lang ng mas marami. Kaya 8.5 yung halaga, 17.5 yung halaga. O kaya wag sasamaan yung loob nyo na bakit may recruitment. Ganon din yun. Pagbebenta lang rin yun. Binibenta nga lang natin ng bulto. So ibig sabihin, ang recruitment, pag ginawa mo yan, karaniwang mga kumpanya kumikita ng binary. Tapos, pag nag-reorder ka, okay, doon kumikita ng unilevel. Yung iba may stair-step. Yun yung tinatawag na hybrid. So, ang reality niyan, ibig sabihin, pag wala ng recruitment, wala ng binary. Pag wala ng reorder, wala ng unilevel. Ngayon, yan yung binigyan ng solution ni Ascendra. Ang binary po natin, hindi lang basta-basta binary. Ang binary natin, tinawag na unified binary. Bakit? Kasi po, kikita ka ng binary, hindi lang sa mga taong pumapasok sa grupo mo, pati sa product na nire-reorder, kumikita ka rin ng binary. Sample. Bibigyan ko po kayo ng sample. Okay? Ibig sabihin, halimbawa, eto ka. Yung kabilang grupo mo, ang daming napapa-join everyday. Ang daming points. Yung sa kabila, wala nang napapa-join. Pero ang laki ng grupo mo. Pero itong kabilang side na to, bumibili lang ng bumibili ng product. Ang maganda po doon, bawat product na nabibili nila, kung may waiting ka dito sa kabila, nagbabinary po yan. Halimbawa, ang best barley natin, 7 pesos. So pag may nagbenta ng best barley sa isang side mo habang may waiting ka sa kabila, may 7 pesos ka kaagad. Para ka may sari-sari store na lahat ng nabibenta, kumikita ka ng binary. Kahit hindi ikaw yung nakakabenta. Imagine niyo po pag lumaki grupo nyo. Sabihin mo na lang, nakaka-1,000 best barley ka sa isang buwan sa grupo mo. That is 7,000 pesos ka agad. Best barley pa lang yun. Paano kung nakakabenta rin ng insurance? Paano kung nakakabenta rin ng sabon, ng Inner Harmony at ng kung ano-ano pa? Diba? So yun po yung unified binary. Yan yung strength ng binary natin. Pangalawa, hindi lang po unified binary. Meron din tayong unified unilevel. Ibig sabihin, hindi ka lang nag-unilevel sa product reorder. Pati sa registration ng grupo mo, nag-unilevel ka. Tingnan niyo po ito. Sa ibang kumpanya, after mo mag-binary, wala na eh. Dito, sa mga taong nadala mo, nag-binary ka na ng 2 leg, kahit isang leg nag-unilevel ka pa. Pag merong executive na sumali sa grupo mo, automatic may kikitain kang unilevel. So ibig sabihin, kahit 1 leg lang, kumikita ka na. Recruitment pa lang ng grupo yun. Nung August po, nakakatuwa kasi meron tayong founding partner. Nagtatawanan kami kasi kumita siya ng 11,000 nung August sa unilevel. Bakit po kami masaya na kumita siya ng 11,000? Alam ko ang 11,000 hindi malaki. 11,000 is a small amount. Oh, eto, bakit masaya kami? Kumita siya ng 11,000 sa unilevel na unang-una, kakaumpisa pa lang natin. Ang tao, pag nag-umpisa yan mag-network, wala namang unilevel kasi talagang grupo yung binubuo niyan eh. Panay recruit muna yung ginagawa niyan eh. Kahit panay recruit lang yung ginagawa niya, nag-unilevel siya ng 11,000. Ito pa, nung August po, wala pa tayong produkto nun. Wala pang produkto, nag-11,000 na. Paano pa kaya ngayon na may produkto na tayo at may mga bagong produkto pa tayong palabas? Kaya kung titignan niyo po if you will ask me, sir, ano ba yung future ng Complan natin? Ang future po nitong Turbo, 2-3 years from now, magiging benchmark tayo ng network industry. Gagayahin tayo ng iba't ibang kumpanya. Sa ibang kumpanya, ito, marami dito, mga galing ng ibang kumpanya eh. Sa ibang kumpanya, pag tinanong mo, uy, kamusta na yung network mo? Pag sinabi nila, ito sa mga networkers, uy, kamusta na yung network mo? Pag sinabi nila, nagme-maintain na lang ako, sa reorder na lang ako kumikita, ibig sabihin nun, recruiting mo na, patalo na ng ibang kumpanya yun. Dito, walang ganun. Bakit? Kahit sa reorder ka na lang kumikita, nagbabinary ka pa rin sa reorder. Bukod sa unilevel. At ito po, 2 pa lang yung pinag-uusapan natin dyan. Double unified pa lang yan. May unified,
Binary, may unified, unilevel. Triple unified tayo, di ba? Triple unified. So ano yung pangatlong unified? Meron din tayong unified override. Yan yung pangatlo, kaya triple unified. Ano po yung unified override? In reality, sa binary tsaka sa unilevel pa lang, ang ganda na ng income. Kaya ang tawag natin dyan, unconditional income. Bakit unconditional? Kahit isa lang gawin mo eh. Halimbawa, itong grupo namin, nagre-recruit lang. Ang tanong ko po, sa recruitment na ginagawa natin, kikita ba kami ng binary? Kikita ba kami ng unilevel? Walang kondisyon. Kahit isa lang gawin mo, kikitain mo pareho. Huwag niyo akong pagkamalian. Baka yung iniisip ng iba, pag unconditional income, yung wala na akong gagawin, kikita pa ako. Wala akong ganun. Ang unconditional income, kahit isa lang, doon sa two flows ang trabahuin mo, kikitain mo lahat. Paano pa pag pinagsabay mo? So, ibig sabihin, sa grupo namin, kahit panay recruitment lang ang trabahuhin namin, nagbabinary na kami, nag-uni level pa kami. Ang unified override po, meron kang 10% sa direct mo. Meron kang 10% sa direct mo sa binary income at sa unilevel income. So halimbawa, ang kinita niya sa binary and unilevel, 100,000. Automatic, meron po akong 10,000 pesos. Hindi ibabawas sa kanya yun sa akin yun. Kaya nga napakaganda ng business natin eh. Humanap ka lang ng mga taong gustong yumaman. Tulungan mo na lang sila sa pagyaman. Yung iba kasi minsan downline na, ginugulangan pa eh. Ito, ikaw, Earl, nasa ilalim ka niya. Ang pakinggan niya nga apply mo, sablayan. Halika, dito ka na lang sa kabila. Diba, sarili ng downline, ninakaw pa para ipampare sa sariling grupo. Bakit? Kasi kailangan mo pumaris ng pumaris. Dito hindi ko gagawin yun. Bakit? Basta kumikita to, may 10% agad ako. Pag ito, direct ko din, basta kumikita, may 10% ako. Tingnan niyo po yung gagawin niyo. Very simple na lang. Dalawang leg na lang, one account na lang ha. Isang account na lang yan. So kung may isang account ka, ilan yung bubuin mo? Dalawa na lang. Ibig sabihin, kung nandito si Earl, o tapos meron akong kabilang grupo, ang gagawin ko, kung si Earl may 100,000 binary value, hahatiin niya yun. Tig 50,000 para siya kumita ng 50,000. Kung ang lahat ng makukuha ko, ilalagay ko na lang ng ilalagay dito. Ibig sabihin, sa isang side pa lang ni Earl, pwedeng meron na siyang 100,000. Yung 100,000 binary niya, anong gagawin niya? Sa kabila na lang niya ilalagay. Pag kumita ng 100,000 to si Earl, edi ang sarap. Bakit? May 10,000 ako. Kung may 10 Earl ako sa grupo ko, nakatuhog ng ganun lahat. Kaya babalik pa rin tayo sa sinasabi natin nung simula. If you know how to play the game, you will win it. Kung alam mo kung paanong laruin, mananalo ka. Kaya dito, ang importante lang, magtulungan na lang talaga. Yan puro spillover na lang dyan, isang side na lang, para loob na lang tatrabahuin. Lahat ng direct mo na yun, may 10% ka na kaagad sa kikitain nila sa unilevel at saka sa binary. Ibig sabihin, kung may 10 ka na nagwa 100,000, may 100,000 ka na rin. Ganun kasimple yung business. Huwag nyo nang pahirapan. Sa ibang kumpanya, 20 ways to earn. Pag nag-technical training, 20 din yung himay-himayin. Dito, meron lang tayo, di ba? Essential. Tapos sa expansion, meron tayong turbo. Triple, unified, recurring bonus. Maraming tao dito nakatutok sa turbo. Alam nyo po, yan yung sikreto ng Rolex. Di ba yung Rolex may perpetual movement? Pag sinabing perpetual movement, self-winding mechanism, basta gumalaw, aandar na siya. Kaya si Rolex dapat laging ginagalaw. Kaya yung iba, yung lagayan nila ng Rolex may winder, kusang umiikot na ganun para hindi matigil. So ibig sabihin, pag gumalaw na kasi yun, tuloy-tuloy na yung paggalaw. So tayo parang Rolex din po. Ang kailangan mo lang galawin, essential. Pag gumalaw na yung essential mo, pati expansion, pati enjoyment mo, tuloy-tuloy nang gagalaw. Okay? So ang kailangan mo lang pagalawin, essential. Mag-direct ka lang. Yung turbo kusa na. So wag kayong mag-focus dito. Yung iba kasi nasa turbo yung focus eh. Sir, ang liit naman ng binary namin. Paano dililiit? Lilima lang kayo sa grupo. Tapos lima na nga lang kayo, dalawa lang yung nagdidirect. Walang maduplicate sa'yo yung downline mo kasi ikaw di ka rin nagdidirect. Try mo mag-direct ka. Tingnan nyo po, pag nag-direct ka, di ba, halimbawa ito, may downline ka. Pag nag-direct ka,
Dito mo ilalagay sa downline mo yan, di ba? Walang ibang choice yung downline mo kundi mag-direct din eh. Bakit? Kasi may isang side na siya oh. Isa na lang yung tatrabahuhin. O bakit tamad mag-direct si downline? Kasi si upline, tamad din mag-direct. Remember, network marketing is a Xerox copy business. Alam niyo po yung Xerox, di ba? Ang Xerox, baka sa mga Gen Z, hindi na nito alam niyo pa rin, may Xerox pa rin ba hanggang ngayon? O yun, meron pa naman daw. Sa Xerox, pag nilagay nyo dyan, tatakpan mo, dadaanan ng ilaw yan, di ba? Tapos lalabas. Hindi pwedeng puro sulat yung nilagay mo, tapos yung lalabas, drawing. Hindi ganun, AI yun. Di ba? Magbibigay ka lang ng prompt. Hindi. Sa Xerox, kung ano yung nilagay mong original copy, yun yung lalabas. Ang behavior ng Xerox, wala ho akong nakitang Xerox na yung nilagay mo malabo, yung lumabas malinaw. Walang ganun. Minsan nga kahit malinaw ang nilagay mo, ang lumalabas, malabo minsan, di ba? So ibig sabihin, kung ikaw yung tipo ng upline na mas malabo pa sa sabaw ng pusit, huwag ka nang mag-expect na yung mga downline mo. Di ba? Sir, ba't ganun? Wala akong ma-reproduce na leader. Sir, ba't wala akong ma-reproduce na leader? Take note, reproduce. So ibig sabihin, pag nire-reproduce, may original copy. Kaya wala kang ma-reproduce dahil ikaw mismo malabo pa. Hindi ka mabasa ng Xerox machine. Gusto niyo lahat ng grupo niyo mag-direct? O mag-direct kayo. Kayo sa inyo magsimula. One tanong. Si upline kasi hindi nagdidirect eh. Alam niyo po, pag meron ka na upline na maalaga sa'yo, bonus na lang yun. Bonus na lang yun. Bakit? Kasi in reality, sa network marketing, sa more than 20 years ko, ang magpapayaman sa network marketing hindi upline, downline. Kaya wag mong tignan si upline kung hindi ka natutulungan. Ang magpapayaman sa'yo yung mga taong nasa ilalim mo. Kumbaga, sa mundo natin, kung naipanganak ka, magpasalamat ka na lang at nailuwal ka ng magulang mo. Kasi may mga tsansa na yung ibang mga magulang hindi minamahal yung anak nila. Kung hindi ka minahal ng magulang mo, anong gagawin mo? Magpapakamatay ka na ba? Hindi, kailangan ayusin mo pa rin yung buhay mo. Pag sinisi mo yung magulang mo, excuse lang yun. Ganon din sa network marketing, wag mo sisihin si upline. Malupit nun, pati crossline mo, sinisi mo pa. Wala na nga kinalaman, nananahimik na nga. Naghahanap ka lang talaga na masisisi. Dito po sa Ascendra, pag hindi kayo kumita, walang ibang dapat sisihin kundi kayo na. Bakit? Kasi yung income po natin nakasandal sa essential. At ang essential is based on your directing. Sir, ba't ganun? Ang hirap mag-recruit. Ang hirap makaklose ng 8.5. Baka mali ka lang talaga ng tinatap na market. Kaya hirap kang maka 8.5. 8.5 na nga lang, nahirapan ka pa. Paano? Alam niyo kung bakit hirap yung iba? Kasi pilit ng pilit kahit hindi nila market eh. Kagaya niyan, pag-join dito, lahat ng nasa isip OFW. Para bang yung online, nakadesign pang OFW lang. Alam mo yun, pag di ka OFW, hindi kita pwedeng i-online. Sirang-sira na eh. Galing pa sa mga previous companies natin, pagpunta natin, doon pa lang, online na, OFW. Tapos yung ibang mga kumpanya, OFW din. Kung hindi OFW, dalawa lang yan, dropshipping. Lahat dropshipping. Pag narinig mo dropshipping ngayon, sirang-sira na rin naman eh. O yung iba, pilit ng pilit mag-OFW. Pag tinanong mo, may passport ka ba? Wala. Imagine mo, hindi pa nakatungtong ng ibang bansa, OFW na gusto. Hindi mo alam yung hirap ng mga OFW. Tandaan nyo, our market is becoming wiser. Yung market tumatalino. Dati, basta i-post mo, gusto mo ba ng extra income? Lahat tuwang-tuwa. Uy, ano yan? Ngayon, try mo, post mo, gusto mo extra income, tatawanan ka. Networking yan, no? Good morning sa gabi, no? Diba? Gaganunin ka. Ngayon, mag-post ka, open-minded ka ba? Tignan nyo, tatawanan kayo. Kahit ngayong pagkakape, kape tayo. Networking yan, no? Pati pagkakape? Paano kung gusto mo lang naman talaga magkape? Malupit ngayon, di lang pagkakape, kahit kamusta. Kamusta? Anong networking mo? Re-recruitin mo ako, no?
Di ba? Tingnan nyo. Ganyan na yung nangyayari. Tapos ikaw, panay OFW pa rin. Hindi ko inaano, maganda yung OFW market. Pero wag niyong isipin na yun lang ang market. Kaya hirap ka kasi pilit ka ng pilit. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pag may pilay sa tuhod, tuhod ang hihilutin, wag likod. Ang problema, banat ka ng banat doon sa, di ba? Ano ka ba? Ano ba yung nabigyan sa'yo ng solusyon? Yun yung hanapin mong mga may same problem. Kaya minsan dito nangyari, isang grupo na lang ha. Isang grupo na lang, nag-away pa. Ako nang nakausap niyan eh. Hindi, sa akin nag-join eh. Wala hong may kasalanan. Walang nanulot. Alam niyo kung ano lang? Paano? Pare-parehas sila ng tinurong setup ni upline. Parehas ng country. Pati oras parehas. Pati caption parehas. Malupit, pati video parehas. Paano hindi parehas talaga yung makukuha nyo? Eh ngayon, yung iba, ang nakakausap, mga talagang ang ganda ng istorya. Anong palag nyo sa istorya nila Jerlyn? Anong palag nyo sa istorya nila Darwisa, nila Limsi, nila Aaron? Tapos ikaw, hindi ka pa nakatungtong sa ibang bansa, magmamagaling ka. Kailangan mo mag-for good. Kaya yung for good na yan, delikado yan. Kaya ngayon tumutulong ako, may mga natulungan ako ng setup ng branding nila and contents. Wala na akong pinoprogram na for good. Wag. Ang mindset, kahit nasa ibang bansa ka, pwede mong ayusin yung financial stability mo. Simulan na natin ngayon. Tumatalino yung market eh. Uy, for good, for good. Ma-allergy yung kausap nyo sa for good eh. Pag nag-for good ako, sana kukuha ng pera. O di mindset nyo, habang nandiyan ka, simulan na natin yung business. Para pag na-settle natin, pwede ka nang umuwi ng Pilipinas. O, walang pilitan. Eh dahil nga hindi mo alam yung sentiment nila, tapos gusto mo OFW, ganun ka to. The market is becoming wiser. Kaya alam nyo kung bakit nahihirapan kayo sa 8.5? Kasi yung way nyo ng pagmamarket, wala talaga eh. Eto, sorry kung may masaktan na, pero at least sabihin ko na ngayon straight up. Mandami ako nakikita. Uso pala ang TikTok scrolling. Mahiyain ako pero kumita ako. Unang-una, ano hinahanap mo? Yung mga nag-i-scroll lang. Pangalawa, ano hanap mo? Mga mahiyain. Tapos sa asa ka, pag join sa'yo, may marirecruit. Wala, mahiyain nga eh. Malupit nun, sa sobrang mahiyain, pati 8.5 problema pa nun. Tapos anong next na karugtong? Pasok kita, G ka ba? Ano to, basketball, G? Hmm. Diba? Oh. Anong post mo? Anong post mo? Ah, gusto mo bang yumaman? Tapos nagtataka ka, sir, 10 nakakausap ko, walang nagpe-pay in. Paano? Yung gustong yumaman hinanap mo, eh, di mahirap yun. Sino ba gustong yumaman? Mahirap. Nagtaka ka pa. Putok na yung litid mo, walang nilabas na pera. Bakit? Sila yung mga tipong tao kahit baliktarin mo, walang malalaglag na barya sa bulsa eh. Tinatawanan nyo, pero ginagawa nyo rin naman yon. Kunwari pa. Oh, pero at least matututo tayo. Diba? That is learning. Alam nyo, matalino na market ngayon. Makinig kayo dito sa sasabihin ko. Kahit yung mga nasa Zoom natin. Makinig kayong maigi dito. Matalino na ang market ngayon. Sa sobrang talino ng market ngayon, kahit sasakyan, wala nang talab. Dati, pag naglabas ka ng sasakyan, uy, nakakabaliw, may sasakyan na. Ngayon, kahit na gaano kaganda sasakyan mo, walang mababaliw. Bakit? Unang-unang hirap ng parking. Pangalawa, alam ng mga tao na may mga sasakyan, zero down payment. Hanggat hindi sa'yo yan, wala yan. Ganun katalino market ngayon. Sa totoo lang, mas marami pa nga nabaliw yung dalawang C natin. Ano yung dalawang C natin? Capital and customer. Ang daming executive na napapay in nun. Every time na makikipag-usap ka, every time na magpo-post ka, kailangan natin may sariling negosyo. At sa negosyo, dalawang silang ang kailangan. Capital at customer. Kailangan ng kapital para magamit ang sistema. Kailangan ng customer para bumalik yung capital at magkaroon ng profit. Kaya kung gusto mo ng tunay na business, mag-usap tayo. Tingnan nyo, yung mga magme-message sa'yo mas konti, pero alam na agad na kailangan ng kapital. Mas marami pang napapay-in yun.
Mas marami pang nabaliw dun. May one time kausap kami, taga Belgium. Sabi nung upline, sir, paano ko kakausapin to? Na-scam ng 600,000. Sabi ko, ano ka ba? Yan nga masarap kausap. Na-scam ng 600,000. Ibig sabihin, may papa-scam yan. Mahirap yung hindi na-i-scam kasi walang ilalabas na pera yun eh. Kaya hindi na-i-scam, wala talaga yun. Oh, sige, kausapin natin. Sabi ko, ma'am, balita ko na-scam ka po ng 600,000 na. Sabi ko sa kanya, good news. Habang hindi ka pa po tumitigil, hindi ka pa talo. Pero pag tumigil ka na, talo na yung 600,000 mo. Sabi ko sa kanya, parang trading lang ho. Kahit bumagsak ang value ng tinitrade mo, hanggat hindi ka nagpo-pull out, di ka patalo. Kaya maganda po may Ascendra. Ano pong maganda sa Ascendra, ma'am? Ang kagandahan po sa amin, dalawang C ang kailangan mo. Capital at customer. In-explain ko. Sabi ko, ma'am, alam niyo po ba kung bakit maraming nai-scam? Dahil sa dalawang C lang din na yun. Capital and customer. Yung iba may capital, ayaw naman nilang kumuha ng customer. Ayaw nilang palaguin yung capital nila. Gusto nila ibang tao magpapalago ng capital. Anong ginagawa ng ibang tao? Tinatakbo yung pera. Ganun po yung nangyari sa inyo. Yung iba naman, 'di ba? Customer lang gusto, ayaw mga kapital. Napalago mo nga, kaninong kapital naman pinalago mo? Sa ibang tao. Kaya kung ayaw nyo na po ulit ma-scam, kailangan yung dalawang C. Capital and customer. Lo and behold, kinabukasan nag-executive. Tapos, ngayon, kumakausap na ng mga tao. Bakit? Kasi kailangan ng customer. Yung iba, pag magre-recruit, ay, ang dali lang ng business namin, online lang to. Kaya pag join, di alam ang networking, online lang din ang ginawa. Online game nga lang. Wala eh. Kaya sabi ko sa inyo, the market is becoming wiser. Tumatalino. Kaya dapat patalinuhin nyo rin yung sarili nyo. Patalinuhin natin yung sarili natin. Wag na yung kagaya dati pag may nakausap ka. Naalala ko may one time narinig namin ni Sir George, may kausap. Nandun kami sa office, nagbi-meeting, rinig na rinig namin sa loob. Walang yung mayaman sa pagiging empleyado. Ako, ang tagal ko naging empleyado, 3 taon. Gulat kami ni Sir George. 3 taon? Baka mamaya sa kausap mo, 10 taon ng empleyado eh. Sinilip ko. Pambira yung nakikipag-usap, di naman mukhang may pera. Tapos yung kausap mo. At the end of the day, huwag mong awayin. Saan ba kukuha ng pampiin yan? Di ba sa trabaho niya? Yun yung sinasabi ko. The market is becoming wiser. Ikaw kung ano yung ginagawa mo, yun at yun pa rin. Nagtaka ka pa. Bakit kaya hindi ako makapayin sa Ascendra? Nasisi mo pa si Ascendra. Hindi ka nag-improve. Hindi ka nagbago. Yung lumang laro, dinala mo sa bagong kumpanya. You want to win? Know how to play the game. How to play? Essential. Paano ka magkakaroon ng essential? Directing. Ganun lang kasimple. Huwag niyong pahirapin yung business. Okay? So ngayon, ito na, pag-usapan natin. Bukod sa directing, ito pa yung importanteng pag-usapan. Kailangan executive account. Why executive account? Sir, ang laki-laki naman yan. 200,000. Alam nyo po, kung nalalakihan kayo dito sa 200,000, depende yan sa pagtingin nyo. Depende yan kung paano nyo titignan yung 200,000. Pag tinignan mo siya as gastos, malaki talaga yan. Sino ba naman tao bigla-bigla maglalabas ng 200,000? Wala naman talaga, di ba? Pag tinignan mo siya as gastos, malaki. Pero pag tinignan mo yan as business capital, ang liit niyan. Ang liit niyan. Bakit maliit? Ito po tignan nyo Average, ito mathematics data to. Ang legal lang na porsyento sa bansa natin, legal, is 6% annually. Pag ang pera mo, kahit saan kayo magpunta, sino dito marunong ng trading? May mga crypto wallet, may mga forex wallet, meron? Sa may mga crypto and forex wallet, tignan nyo, may tinatawag na APY. Yung percentage na kikitain nyo sa isang taon. Alam nyo po ba na pag ang pera kikita ng 6% sa isang taon, good investment na yun. Good investment na. 6% sa isang taon, 0.5% every month. Kaya nga yung ibang mga businessman, pag sinabi mo kikita ng 5% every month, ayaw eh. Pag sinabi mo 0.5 or 1% lang every month, mas okay pa sa kanila eh.
Bakit? Kasi alam nila na ang pera talagang ang hirap palaguin. So ibig sabihin kung 6%, ibig sabihin kung mag-i-invest ka ng 100,000, magkano ang ini-expect mong yield? Kung 6% sa isang taon, magkano? 6,000 lang. Take note ha, yan ang average ng business. Ito yung investment, 100,000. Magkano ang income? 6,000 sa isang taon. Ang mga mautak sa business, alam na alam yan. Kausapin mo mga business tycoon, alam na alam yan. 100,000 ang investment, 6,000 lang ang i-expect mong income every year. Ganyan yan. Sa atin, baliktad eh. Gusto 100,000 income every month, tapos ganito yung gustong investment. Sige, dagdagan kong 2,500 para 8,500. Mo naman. Ito gusto mong income, tapos monthly pa gusto mo, tapos ito gusto mong investment. Kaya ang daming di yung mayaman. Binabaliktad. Yung 100,000 nga, ang income every year, 6,000 lang eh. Ikaw ang gusto mo yung 6,000 na investment mo, 100,000. Hindi pa per year, per month pa. So ngayon, bakit kailangan executive account? Diba, dyan pa lang eh, na-justify mo na eh. You want maximum income? O invest maximum. Tingnan niyo po ito. Bakit? Kasi ang executive account, maximum earning potential yan. Bakit maximum earning potential yan? Ito po actual na. Pakita ko po sa inyo, isa sa in-screenshot ko. So for privacy, tinakpan ko po yung pangalan. Pero itong tao kasi na to, inactive na siya. Siguro, akala niya yung kabilang side na, kasi ito, yung kabila, spillover ni upline. Akala niya siguro yung kabilang side niya hindi malalagyan. Yung nilagay niya sa kabilang side niya hindi tatrabaho. Eh natsambahang trumabaho. Alam niyo po nangyari? Yung total BV niya sa left, 110,800. Kung executive sana siya. Pero dahil builder siya, ang pumasok lang po 24,200. Magkano yung nasayang? 86,600. Yung kabilang side niya naman, 192,400 dapat. Kaya lang dahil builder siya, hindi siya executive, ang pumasok lang 79,200. So ngayon, ang total na forfeit, 113. Ibig sabihin kung titignan yung total points na forfeit, 86,000 tsaka 113,000. So nasa 200,000 almost yung nawalang points. Kaya sino dito yung mga naka-executive na? Taas ang kamay. Oh, congratulations, hindi mangyayari sa inyo yan. Pero kung builder ka pa lang, kabahan ka, ganyan yung masasayang. Laki ng nasayang. O ito, pera na usapan, commission. Kung executive siya, sana dahil left side niya ang weak side, sana ang total binary niya na 110,800. Kaya lang, dahil builder lang siya, ang pumasok sa commission niya, 24,200. Magkano yung nasayang? 86,600. Eh kung nadadagdagan pa yan ng nadadagdagan, mas malaki pa sana. Kung in-executive to, sulit o hindi? Sulit. Kung pwede ko nga lang kunin yung account, akin na lang yan eh. Di ba? Yun yung sinasabi ko. You want maximum earning? You want maximum earning potential? Invest na maximum account. Walang gantong mindset na gusto mo mas malaki yung kinikita mo kaysa sa ininvest mo. Sa totoo, sa atin lang eh. Sa networking lang posible yan eh. Sa networking na nga lang posible, tinipid mo pa. Okay? So, executive ang kailangan. Pangalawa, your only gateway to partnership ranks. Hindi ko na isa-isahin yung partnership ranks, pero tignan nyo po ito. Okay? Ang importansya ng executive. Sa partnership ranks po natin, may iba-iba tayong partnership rank. From executive, meron tayong prime partner. Meron po ba tayong prime partner dito? Wala? Okay. So ngayon po, sa prime partner, tingnan nyo po ito, papakita ko sa inyo yung beauty ng prime partner natin. Bakit ang ganda na nasa partnership rank ka? Okay. So ito po, prime partner. Pag prime partner ka, ito po yung advantage. Di ba may override tayo?
Ang override natin, sa first level mo, meron kang 10%. Sa second level mo, lahat ng second level mo, pag prime partner ka, magkakaroon ka ng 5%. Ay, sir, mas maliit? Oo, mas maliit yan. Pero ito tanong ko, ano mas marami, first level o second level? Paano kung yung first level mo may 10 direct ka? Ito, kumuha ng tig sa 10. So 10 times 10, ilan yun? 100. So sa first level mo, kumita ka ng 10 lang. Sa second level mo, kumita ka ng 5, isang daan yan. Ano mas marami? First level, second level. Ano mas malaki? First level, second level. Second level. Kaya kung halimbawa, itong 10, nagwa 100,000, may 100,000 ka. Kasi 10,000 times 10. Paano kung itong 100 nagwa 100,000 din? Sa bawat 100,000, meron kang 5,000. 5,000 ilan yan? 100. 5,000 times 100, edi kalahating milyon yung nawala sa'yo. Kaya nga, ang rule natin dito, huwag kayong magmadali pero bilisan nyo. Okay? Huwag kang magmadali kasi pag nagmamadali, nagkakamali Pero bilisan mo. Kumilos ka na kaagad. As early as possible, dapat maabot mo yung prime partner. Ang tanong, sir, paano ba magiging prime partner? Ang dali lang po ng qualification. For you to become prime partner, first qualification, ang kailangan mo lang, kailangan meron kang tig-dalawang builder pataas, left and right. So ibig sabihin, kung eto ka, pag meron kang dalawang direct na builder, consultant, director, or executive, kahit ano, tig-dalawa. Sa isang buwan, check na yan. So 4 lang na direct sa isang buwan. Builder and up ang associate di kasali. Pero builder is just 17.5. Next. Kaya to? Kaya? Oo, ang dali lang. Pangalawang, kailangan mo lang na qualification, 15,000 PV. Left and right din. Ibig sabihin, kailangan yung buong kaliwa mo, may 15,000 PV, yung kanan mo may 15,000 PV rin. Sir, paano po ba magkaroon ng 15,000? Ang isang executive po, 9,000. So, ibig sabihin, basta may isang executive sa left mo, 9K na yun. Pag nakadalawang executive, 18,000 na yun. Sir, kailangan ba direct ko? Hindi po, kahit hindi nyo direct. Kahit direct ng direct mo, kahit spillover pa ng upline mo, basta may pumasok sa left and right mo, lahat yan may PV. 15,000 PV left and right. Pasok na yun sa prime partner. Kaya? Itong 4 na direct nga, kinaya mo. Ito pa, tulong-tulong na buong grupo niyan. Kaya po? Madali lang ba maging prime partner? Napakadaling maging prime partner. Kaya lang, yung pangatlong qualification, ito po. Kailangan, executive ka. Kahit magawa mo yan, pero director ka lang, hindi ka magiging prime partner. Kahit magawa mo yan, pero consultant ka lang, hindi ka magiging prime partner. Kahit madoble, matriple, kahit mag 1 million PB ka, left and right, hindi mo maaabot yan. Your only gateway is executive account. Kaya nga as early as possible, dapat maging executive ka na. As early as possible, abutin mo na yung executive para lahat ng ginagawa mo makakount. Maging prime partner ka. Imaginin mo kung maaga pa lang prime partner ka, di hanggang second level, nagpa 5% ka na sa override. Kaya very important yung executive account. Third, this is a fast-paced business. Napakabilis ng business natin. Magugulat ka na lang, biglang merong nailagay na executive sa ilalim mo, hindi mo alam. Ang problema, pag mabilis ang business, tapos ikaw yung mababa ang registration, baka ikaw ang magpakupad ng business. Sisiraan mo pa yung executive. Guys, wag muna tayong mag-recruit ng executive account ha. Kasi malaki masyadong investment niyan. Pero ang totoo, kaya ayaw mag-recruit ng executive account kasi siya hindi pa naka-executive. Fast-paced yung business. Kaya kung sobrang bilis ng business tapos ikaw hindi naka-executive, kukupad yan. Pati ikaw pa mismo, mahihiya ka magbukas ng portal mo. Uy, alam mo, ang ganda ng executive account. Naka-mindset na.
Sige nga, tingin nga ng account mo. Eh? Bakit? Di naka-executive eh. Ang lupit nun, pag open pa, associate lang, aray. Eh kung naka-executive account ka, bawat bukas mo ng portal mo, ang yabang mo, di ba? Oh. Mhm. At least kahit wala pang income, executive ka na. Ano unahin mo? Income bago investment. Yan, sinabi ko na nga yan kanina. Next. Bakit executive? Because this is business mindset. Sa business, importante yung capitalization. Tipirin mo ang business, titipirin ka rin ng business. Question ko po sa inyo, what if magsara ang Ascendra ng 1 linggo kasi wala tayong pambayad sa kuryente? Ano mapipil nyo? Magagalit, di ba? Ganon ka-importante ang capitalization sa business. Eh ito, wala ka nang babayarang kuryente eh. Naka-aircon pa. Yung iba nagrereklamo dahil ang lamig. O, tignan mo ito, naka-jacket pa. O, di ba? Yung maganda sa Ascendra, magrereklamo ka dahil sobrang lamig. Wala ka ng problema sa aircon, wala ka ng problema sa office. Wala ka ng, lahat nandyan na, may training pa. Papaatinin mo na lang yung tao mo. Tapos yung 200,000 na investment, rereklamuhan mo. Kamala-mala ko, nagtayo ka na rin pala ng business before, kalahating milyon na talo lang. Tapos yung 200,000 dito, executive account, panghihinayangan mo. Kung nag-invest ka ng executive account, gaano kadaling mabalik yung pera? Kuha ka lang ng 5 mag-executive. Yung produktong nakuha mo, yung produktong hawak mo, income mo na yun. Di ba? Kasi dun pa lang sa 4 na executive, nakuha mo na eh. Kaya very important. Di ba? Alam nyo, mauubos oras natin pag minindset ko pa kayo about negosyo. Pag ikaw nakatira ka sa Pilipinas at hanggang ngayon di mo alam kung gaano ka-importante ang negosyo, ewan ko na lang kung ang utak meron ka. Business is very important. Importante ang negosyo. Kahit nga mga professional eh, di ba sir? Kahit mga professional, alam kung gaano ka-importante business. Ang mga professional, kumikita ng 6 digits per month sa trabaho nila, pero sila mismo, ngayon, aware sila at alam nila gaano ka-importante ang business. Ikaw pa na walang inaasahan, ikaw pa yung ayaw mag-business. Try nyo po, mag-traditional business ka. Sa traditional business, capital mo pa lang, ang laki na. Maghanap ka ng rerentahan mong lugar, wala naman ditong 1 month advance, 2 months deposit eh. Pag commercial space, minimum niyan, 3 months advance, 3 months deposit. Ibig sabihin, 6 na buwan binayaran mo. Kahit magsara yung business mo ng 2 buwan, 6 na buwan na yung binayaran mo. Renta pa lang, talo ka na. Business registration mo, magkano? 20 plus thousand. Pagka nakabayad ka na ng 20 plus thousand, may business ka na ba o business papers pa lang? Papers pa lang. 1 million. Malaking business, maliit. Sobrang liit. Tapos 200,000 rereklamuhan mo, eh may produkto ka worth 240,000. Pangalawa, pag nagtayo ka ng traditional business, gaano kahaba yung registration process? 2 months, 3 months, hihintayin mo yung mga papers mo, DTI, kung SEC man yan, SEC, di ba? 2 months, 3 months, naglabas ka na ng pera, gumagana na 2 months, 3 months, wala pang nangyayari. Eh dito, pag nag-join ka sa Ascendra Executive, right there and then, gumana na agad yung business mo, hindi ka na maghihintay. Pangatlo, operations expense. Pwede ka bang magdahilan sa business mo? Oy, wala muna kaming babayarang renta kasi bago yung business namin ha. Wala. Pag nag-umpisa ka, every month, bayad kuryente, bayad empleyado. Try mo, pakiusapan yung mga empleyado mo. Oy, bagong tayo tayo ha. 3 months, wala munang sweldo ha. Walang ganun. Hmm. Monthly, pasweldo, di ba? Kaya tignan nyo, sa traditional business, malaki na capitalization, ang haba pa ng waiting time, processing time, may operations expense ka pa. Dito, may capital pero hindi ganun kalaki, 200,000, biggest na yun. Ano pa? 'Di ba? Bukod sa 200,000, wala, hindi mo na kailangan ng matagal na waiting time. Bukod doon, wala ka ng operations expense. Magkano na lang ang kailangan mo every month? 1,399 subscription and maintenance na lang, rereklamuhan mo pa ba 'yon?
Correct, may product na kasama. So you want maximum income, dapat business mindset ka, maximum capitalization din. And lastly, ito, ito na yung mga bagay na hindi natin gaanong napapansin eh. Kasi ang napapansin mo lang yung pera eh. Ang napapansin mo lang kung magkano yung lalabas eh. Hindi, ito na yung mga bagay na hindi napapansin. Ito yon, psychological wallet. Do you know psychological wallet? Sa mga hindi po nakakaalam ng psychological wallet, wallet, alam nyo naman, anong nilalagay sa wallet? Pera. Psychology, utak. So this is our mindset when it comes to money. Isa sa mga classic na story ng psychological wallet, yung mag-ama na nangingisda. So may mag-ama na nangingisda, yung tatay, habang nangingisda siya, nakakuha siya ng malaking isda. Ang laki. Mga 2 feet. 2 feet na isda, nakuha niya. Tuwang-tuwa yung anak. Wow, tay, ang laki ng isda. Alam niyo po ginawa ng tatay? Tinapon, binalik sa dagat. Ang laki nun, no? Kuha ulit siya. Yung pangalawang nakuha niya, mas malaki pa. 3 feet. Alam niyo po ginawa? Tinapon ulit. Kakakuha. Nung nakakuha po yung tatay ng maliit lang, kulang-kulang na 1 foot, yun yung kinuha. Ngayon yung anak, takang-taka, tay, bakit ganun? Yung malaki, nilet go mo. Yung maliit, yun yung kinuha mo. Eh yung mga maliit, lalaki pa yun eh. At saka yung malaki, mas masarap kainin. Alam niyo po sabi ng tatay, Ak, pag umuwi tayo sa bahay at bitbit ko yung malaking isda, mag-aaway kami ng nanay mo. Bakit po? Bakit daw? Kasi po, yung kawali nila maliit lang daw. Yung kawali natin maliit lang. Paano lulutuin ng nanay mo yan? Imagine niyo gano'n silang nagtsatsaga na maliit yung nagsasalo-saluhan nila dahil yung kawali maliit. Bakit di mo palakihin yung kawali? Para kahit anong makuha mo, kasya sa kawali. Yun din po yung psychological wallet. Kailangan palakihin mo, palalimin mo yung psychological wallet mo. Para pag lumalim yung psychological wallet mo, kahit ano papasok dyan. Ang 1,000, malaki maliit. Sino nagsabing malaki? Sino nagsabing maliit? Yung iba, walang sagot. Pero ang 1,000, walang definite na answer. Malaki or maliit siya, depende sa psychological wallet mo. Dati nung bata ako, makatikim lang ako ng Jollibee, happy-happy na ako eh. Pag pinangakuan ako ng nanay ko ng Jollibee at hindi natuloy, galit na ako eh. Parang luxury na sa akin yung Jollibee. Ngayon, yayain mo ako mag-Jollibee, parang ayoko, nakakasawa na. Kuha niyo po yun? 'Di ba? Bakit? Kasi ang liit eh. Ang liit ng mundo para sa iyo. Notice niyo po ng mga bata kayo, kung lumaki kayo sa isang lugar, papansin niyo nung bata kayo parang ang laki ng lugar. Ngayong malaki ka na parang ang liit na lang ng lugar. Ganon din yung psychological wallet. Maliit yung psychological wallet mo, nalalakihan ka sa mga bagay-bagay. Pero pag malaki ang psychological wallet mo, maliit lang yan sa'yo. Dati para sa akin, pag nagkaroon ako ng bench, yung damit na bench, sobrang saya ko na eh. Diba? Parang sa mga katropa mo, yabang na yabang ka na eh. Pero ngayon po, hindi ko naman inaano yung mga naka-bench kasi baka may mga naka-bench dyan. Pero alam natin na pag-bench, typical na lang yun. Diba? Bakit? Kasi lumaki na yung psychological wallet eh. Ganun ang psychological wallet. Kaya ikaw, pumili ka. Anong gusto mo? Nalalakihan ka sa isang bagay o naliliitan? Kung gusto mong maliitan ka, sa kahit anong halaga, palakihin mo yung psychological wallet mo. Minsan, ang dahilan pa ng iba, nagtitipid eh. Nagtitipid ako eh. Alam niyo po yung nagtitipid? Maraming iba sa atin mali eh. Ay, kakain muna ako sa murang kainan kasi nagtitipid ako. Pero ang totoo, walang pera. Hindi nagtitipid yun. Ang tunay na nagtitipid, may choice ka. Kaya lang dahil sinisave mo, ginagawa mo, dinadowngrade mo muna yung sarili mo. 'Di ba? Ang tunay na nagtitipid, may choice. Yung iba hindi nagtitipid, may limitation lang talaga. Naalala ko, nung buhay namin ng misis ko, down na down. Talagang nahihiya na ako kasi puro sardinas na lang kinakain namin eh. Minsan, may script na kami ng misis ko eh. Pag pupunta kami sa tindahan, eh medyo kilala na kami. Love, parang nagkikrave ako sa sardinas. Nagkikrave araw-araw sardinas. Di ba? Dinahilan mo pa yung pagkikrave. Minsan ganun tayo eh. Dahil ang liit ng psychological wallet, di ka nagtitipid, wala ka lang talagang choice sa buhay mo.
Alam niyo po, ang hirap ng walang choice. Bakit? Kasi ang hirap mag-upgrade. Pag may choice ka, madaling mag-downgrade eh. Noong nakaraan nga, kumain kami dito, kasama ko si Aldim, lumakad kami, kumain kami dito sa ano eh, dito sa may karinderya dito sa may show. Eh nakita ko to sila Earl, pati sila JR. Ah, pili kayo dyan, libre ko kayo. Karinderya lang naman yun eh. Pero nung point ko, may choice ako. Kaya lang gusto kong kumain ng marumi, kaya karinderya muna. Di ba? Mura na, marumi pa. Mm. Pero may choice ka, kahit di ako doon kumain, kaya naman. Yun yung maganda na may malaki kang psychological wallet. Anytime na gusto mo, mag-downgrade, kaya mo. Pero pagka mababaw yung psychological wallet, wala. Gusto niyo lumalim ang psychological wallet niyo? Gusto niyo lumalim? O yun yung term, lumalim. Kung merong lupa, gusto mong palalimin, ano gagawin mo? Tatambakan mo ba? Para lumalim yan, anong gagawin mo? Hukayin mo. Yun ang problema sa atin. Ang gusto natin, tambakan ng tambakan. Gusto natin umingkam ng umingkam. Kala mo lalalim psychological wallet? Hindi. Para lumalim ang psychological wallet, hukayin mo. Tingnan mo, targetin mo yung executive. Pagka naka-executive ka, nung mga bata kami, mahilig kami sa text eh. Baka hindi na naabutan ng ano, 'di ba? Yung text, yung pag ginanyan mo, kailangan naiiba yung pato mo. Minsan talagang posturadong-posturado ka pa dun, 'di ba? Hmm. Meron sa text, meron kaming term doon, pag paubos ka na, 'di ba? Taya doon, isa, dalawa, tatlo, apat, tsa. Ganon ka pa, 'di ba? Pag paubos na, pauwi ka nang tinatawag ka ng nanay mo. Teka, tawag na ako ng nanay ko. Taya ko na lahat, pati pato, pati panabla. Pag sinabing taya mo na pati pato, pati panabla, pag natalo ka, ubus ka na nun, go home na yun. Pag naka-executive ka, ganun din yun. Pati pato, pati panabla, wala ka ng ibang option kundi umangat. Wala kang ibang option kundi mag-succeed. Yan yung beauty ng executive account. Pinapalalim natin yung psychological wallet natin. At alam nyo, when we talk about psychological wallet, deeper psychological wallet, pag mas malalim yan, mas malalim ang hukay niyan, meron kang deeper, bigger motivation. Yun yung sinasabi ko, pati pato, pati panabla, nakataya na. Andito na sa Ascendra, wala nang atrasan to. Alam niyo po ako at the age of 18, nagpunta ako ng Africa. Some people thought na yung mga nagne-networking mga walang magawa sa buhay. Ako po, iba yung story ko. Nagpunta ako ng Africa, pero mabigat yung iiwanan ko sa Pilipinas kasi I'm studying at De La Salle University, Manila. DLSU po ako, double major ako ng La Salle, Economics at Corporate Management. Ang double major po sa La Salle, kailangan part ka sa mga matataas na score sa entrance exam. I graduated sa Science High School. Kaya may choice talaga ako. And because I have a choice, iniwan ko yung meron ako. Hindi ko ini-encourage dito yung mga estudyante na iwanan yung pag-aaral ha. Pero ako kasi may option ako, kaya ako pumunta ng Africa. Dumating ako sa point ng buhay ko na wala na. Pride na lang talaga. Sobrang hirap ng buhay ko, pagbuklat ko ng wallet ko. Walang kahit anong papel na laman, walang pera. Yung papel na laman ng wallet ko. Return ticket pa uwi ng Pilipinas. Pinunit ko yung return ticket ko. Sabi ko, it's either uuwi na lang ako ng patay or magiging successful ako. Bakit? Pride yung nasa isip ko eh. Pinagtawanan ako ng mga kaklase ko. Nandito ako ngayon, pag umuwi ako, malamang mas lalo nila akong pagtatawanan. Yun na yung sinasabi ko, nakataya na lahat. Pag down na down ka na, napakaganda niyan. Bakit? Kasi wala ka ng ibang pupuntahan kundi up. Parang sa trading, pag sinabing nasa all-time low ka na, pagka yung mga tao hindi aram ang trading, ay, down. Hindi. Pagka ang tunay na trader, pag nasa all-time low, dun masaya. Bakit? Kasi wala na tong ibang pupuntahan kundi up. Nasa deepest part ka na ng buhay mo, okay lang yan. Kasi wala ka ng ibang direksyon kundi paangat. Deeper psychological wallet equals bigger motivation. Kailangan malalim yung psychological wallet mo. Alam nyo po, bilang tao, dalawang bagay ka pwedeng i-measure eh. Number one, ito magandang pabaon ko sa inyo to. Number one, you can be measured by your worth. Number two, you can be measured by your value. Ano yung pagkakaiba ng worth at saka ng value? Ang worth mo, yun yung net worth na tinatawag, di ba? Ang net worth mo, nakadepende. Pag may utang ka, negative yan. Pag malaki yan, million net worth, di ba? Billion dollars net worth. Pag sa worth ka tinignan,
Pagka baon ka ng 5 million, negative 5 million yan. Yan ang worth mo. Pero pag sa value ka tinignan, negative 5 million, di ba? Pero pag value ang tinignan sa'yo, alisin mo yung negative. 5 million ang value mo. Sir, kahit down, kahit baon ng 5 million, yes. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ka mababaon ng 5 million kung di ka magaling. Wala magpapautang sa'yo ng 5 million kung di ka magaling. Wala kang ipapatalong 5 million kung hindi ka magaling. Kaya kung ganyan nakalalim, yung psychological wallet mo, umabot na ng 5 million. Yung value mo ang taas na. Bakit? Kasi kaya mong mag-gain kahit 10, 20 million, 30 million at kahit ilang million pa. Pero yung sa 100,000, 200,000, takot na takot kang matalo, huwag ka nang expect na makakahawak ka ng milyon. Yan ang psychological wallet. So ngayon, question. Ayaw kitang tanungin kung magkano ang worth mo. Ang gusto kong malaman, magkano ang value mo. Kasi ako naranasan ko na lugmok. Sobrang lugmok. Kaya nga itong Ascendra, this is not just an ordinary company. Kung para sa inyo, business to, para sa amin, buhay namin to. I am just very happy that we have founders, Sir George na naniwala, Sir Joseph na naniwala, Ma'am Ses na naniwala, at lalong-lalo pa yung brother ko from another mother, Sir Miko. Alam nyo po, nagtayo ako ng networking company before, nag-fall down. Wala na, SOCMED ko, dinilit ko na. Bakit? Kasi bumaba na yung self-esteem ko. Pero hindi ko alam na may mga tao pa rin palang pwede magtiwala at hindi basta-basta tao. Sir Miko, hinanap ako. Hinanap ako sa magulang ko, hinanap ako. Nung natunto niya ako, kinausap niya ako. Sabi ko, pare, ayoko na, na-down na ako. Pero alam niyo po, 'di ba? May mga founders na talagang pinick up ako, hindi tinignan yung worth ko. Ang tinignan sa akin yung value ko. Kaya dito sa Ascendra, hindi namin kayo tinitignan sa worth nyo. Kahit natalo kayo, nalugmo kayo sa iba't ibang kumpanya, dito ang importante yung value mo. Hindi ka naman malulugmo kung di ka magaling. Magaling ka. Napakasarap kasi lumalim yung psychological wallet natin. If your psychological wallet becomes deeper, yung motivation mo mas malaki. At pag mas malaki ang motivation mo, your results will be bigger. So you want bigger results? You want bigger results? If you want bigger results, ano dapat yung account nyo? Yan lang kasimple. Before I end, may share lang ako sa inyo kasi we are talking about motivation. We are talking about motivation. There are 4 types of motivation. May mga 4 na klaseng networkers based on motivation. Number 1, there are people who are suddenly motivated. Suddenly motivated because of training na motivate. Alam niyo problema pag suddenly motivated ka? Suddenly demotivated ka rin. Yung para ka lang nilagnat, bukas wala na, magaling na. Wala na yung init. Okay? Suddenly motivated. Pangalawa, meron namang situation motivated. Ano yung situation motivated? Pag maganda ang sitwasyon, motivated. Pag maraming directs, halimbawa, Yerika, ang daming directs, motivated. Pag walang direct, demotivated ka na rin. Ganon ka ba? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Pagka situation motivated ka, situation din makaka-demotivate sa'yo. Palalim ng palalim to ha. Yung suddenly motivated, mababaw. Medyo mas malalim ng konti, situation motivated. Na-motivate dahil may sitwasyon. Magandang situation. Pangatlo, okay? Meron din tayo ditong source motivated. What is your deepest why? Yan ang tinuturo natin lagi sa networking, di ba? What is your deepest why? May source. Yung iba, ang source ng motivation si upline. Yung iba, si downline. Yung iba, pamilya, kaya motivated. Ang problema, paano pag nawala yung source? Eh di madidemotivate ka na rin. Pero at least malalim. May deepest why ka eh. Pero alam niyo pa yung pinakamalalim na level ng motivation? 'Di ba? Suddenly motivated, situation motivated, source motivated. Ang pinakamalalim, self-motivated. Yung tipong wala ka ng pinagkukunan ng motivation, sarili mo na lang. Pag naka-executive account ka, buksan mo lang yung portal mo, motivated ka na. Kasi ang lalim na ng psychological wallet mo eh. 'Di ba?
Mawala man sa'yo lahat, at least naka-executive account ako. Anytime makakuha ako ng executive, may 40,000 agad ako. Sarili mo yung magmo-motivate sa'yo. Kaya ito yung tanong ko before we end. Anong klaseng motivation meron ka? Suddenly motivated, situation motivated, source motivated, or self-motivated? Self-motivated. Okay? So maraming salamat po and I hope na may natutunan tayo ngayong gabi. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving and grooving. Don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. Time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus sets you free, it's time to celebrate. Celebration, me. I need less of me. Father, Son, and Spirit, that's who I call G-O-D. I used to be a blind man until you let me see that who the Son sets free, you said it's truly free indeed. So let it scream, let it shout, let them know what you're about.